John chapter 15, verse number 8. Nakita nyo? John 15, verse number 8. Ready? Read. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Tayo po ay manalangin. Our gracious and heavenly Father, we thank you so much sa hapon na ito na kami po ay nagkakatipon muli upang mag-aral ng iyong salita. Dalangin ko po, O Diyos, na kayo po ang patuloy na mangusap sa puso't isipan ng bawat iya sa amin. Lahat na ito aking didalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus, sa aming Diyos kabaligtas. Amen. Okay, please be seated. Okay. Ang tawag doon, ngayon ay kaninang umaga, Brother Preacher Rafi is po? Yung? Umaya. Yun, no? It's talking about making progress. Ngayon naman, we are looking for, bunga. Okay, bunga. Kaya ang lesson natin ngayong gabi is all about production. Be productive. Okay? Tama ba? Be productive? Pwede ba yun? Pwede yun. Okay. Mabunga, di ba? Kasi sabi dito sa Biblia, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. So we are going to talk first about disciple, okay? Pwedeng pakiano muna, Sister Jen, para mabilis na tayo. Yung unang side muna is disciple. So what is a disciple? A disciple is a personal, dedicated follower of our Lord Jesus Christ. So yun po yung disciple. Okay? Tanong, kayo ba'y follower ng ating Panginoon Kristo? Hello? Pangalawang tanong, are you a dedicated follower? There is a difference between a follower and a dedicated follower. Yung ikaw ay tagasunod lang, it's okay. Pero pag ikaw ay dedicated, it's much better. Okay? It's much better. So harinawa, lahat po dito ay sumusunod sa ating Panginoon Kristo. Pangalawa, nakatangian po o definasyon ng isang disciple. A disciple is a learner. Ibig sabihin tayo lahat dito ay mga estudyante or student of the Word of God. Tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Inaaral po natin ang salita ng Diyos. Hindi po natin inaaral yung tradisyon. Hindi po natin inaaral yung mga sabi-sabi ng mga tao. Hindi po natin inaaral kung ano man ang nakagisna natin. Okay? Kasi pag sinabi mong tradition, it is handed from one generation to another generation, then transmitted to another generation without question. Ginagawa po natin yan. Halimbawa lang, kayo ba'y nagbe-bless pa sa magulang ninyo? O, tinatanong ba ninyo, bakit kayo nagbe-bless sa magulang ninyo? O, hindi, di ba? Kaya pag suriin ninyo, saan ang galing yan? Sasabihin natin, nang galing sa turo ng mga Espanyol. Pag tanungin naman natin ng Espanyol, saan galing yan? Ituturo din nila yan. So, ibig sabihin, mayroong pinanggalingan. And yet, hindi na natin tinanong yan kasi nga naman, maganda naman yung implikasyon sa atin. Meron namang values. Okay? Pero halimbawa lang, mag-antanda ka. Okay? So you are going to dig down and question the roots and origin for that. Titiningan mo, saan ba nanggaling yan? Is it biblical or just a tradition? Okay? So yun po yan. Kaya dapat tayo ay mga estudyante ng salita ng Diyos. Hapon pala, may binigay ako kay Sister Jen. Pwede mo ma-play yun? Mahirapan ka? Hindi, wag na. Huwag mahirapan ka. Sinusundan ko yung nagpinitensya ba?
May penitensya. Sinusundan ko. Kasi akala ko si Philip eh. Check mo nga, kamukha ni Philip eh. Oh, yan o. May video ako. Oh. Diyan yan, sa may Kasibulan. Kasibulan na ba yan? Preacher Up? Di ba? Oh, kita nyo? Oh. Ayan o. Tinitingnan ko, sabi ko, parang si Brother Philip yan eh. Oh. Sipin mo yan, di ba? Ha? Ha? Si Unal? Kaya wala kayo dito? Si Unal pala yun eh. Ayan o. Sipin mo yan o. Ang lupit yan. Oh, yung likod, di ba? Dugo na. Yung mga anak ko, ayaw tingnan eh. Oh. Kaya sakit yan. Yung tao na yan, 3 years ko nang nakikita yan dyan na naglalakad. Kaya kahapon hinanap ko siya. Nakita ko, naglalakad na naman. Kaya sabi ni Mrs., anong meron? Bakit ginagawa niyan? O, bakit niya gagawin yan? Eh, wala lang. Trip niya yan eh. O, di ba? Yun. Sige po. Sa susunod, maraming salamat din. Sa susunod, tayo naman yung magaganyan. Si Philip ang team leader natin. Okay? Ayos ba yan, Philip? Ayos yan. So, yung mga tao na yan, they're trying to hurt themselves. Okay? They're asking na baka kako sa penitensya na yan, makagain sila ng favor, somewhat favor from the Lord. Hindi po yan ang turo ng Biblia. Okay? Hindi po natin kailangan ng pabor sa Diyos. Kasi ang Diyos na po ang gumawa ng solusyon para sa atin. It is not a man-made. Kaya sabi doon, not of works. Kasi kung ang ligtasan ay doon lang sa mga marunong na magaganyan, pambihira, hindi tayo maliligtas. Kung ang pagpapako lang sa cross, eh yung iba nga takot sa injection eh. Magpapako ka pa kaya? Yung iba takot sa karayom. Ako, pag kinukunan ako ng dugo, yung kukunan ng dugo, gustong-gusto ko yung tingnan ko yung karayom, at saka yung paano gagawin. Minsan nga, parang gusto ko sabihin sa nurse, pwede bang ako na lang, kaso lang mahirap pala, no? Yung babawasan ng dugo ng dadaloy siya, magbababol siya. Ang sarap tingnan eh. Pero sa iba, nangingisay kayo, natatakot kayo. Yun po ang pagkaiba, okay? Another one, a disciple is what? Good and faithful. Tama ba ko? Faithful worshiper of God. Ibig sabihin, sumasamba sa Diyos. Kayo po ba ay sumasamba sa Diyos? Good. Another one. A disciple is good and faithful servant of God. Naglilingkod ka, tama, good ang paglilingkod mo, tapat ang paglilingkod mo sa Diyos. That is a disciple. So, ibig sabihin, lahat po tayo dito, kung meron po tayong katangian na yan, then you are a follower of our Lord Jesus Christ. Another one, a disciple is a believer who has a mission in life. So, meron ka dapang mission. O, parang, ako ang pinakamatanda nyo dito sa loob ng kwartong ito. If God will give me another 17 years, that's 70, di ba? Ibig sabihin, 17 years na lang ang buhay ko. Kung pagdating ng 70, mamatay na ako, I have only 17 years more to live. E kayo, mga bata pa, 20 ka na ba? Lower? Oh, sipin mo, ito na lang. Jewel, 20. Oh. So, ibig sabihin, she has 50 more years to live. 50 more years to serve the Lord. Ang ganda, di ba? So, ibig sabihin, mga kapatid dito, ano ba yung pinupunteriya mo? Para bang ikaw maglalaro ng darts. May pinupunteriya ka that tatamaan mo yan. Ngayon, ano bang gusto mong matamaan sa buhay mo? Okay? Yung iba, gusto nilang tatamaan ang buhay nila, inuubos yung buhay nila sa kakalaro ng sabong.
Yung iba, inuubos ang oras sa kakalaro ng mga games. Hindi masama yan. Ang masama pag nagpustahan. Okay? Ngayon, dito na. Ang ano natin dito, meron kang misyon. Bawat isa sa atin may misyon. Ang isang estudyante, ang misyon niya, makatapos sa pag-aaral. Ngunit maraming estudyante, habang nag-aaral, merong karelasyon. Ano ba talaga ang gusto mo? Mag-aral, magrelasyon? Oh, patuloy ko si Philip. Philip, tumayo ka. Oh. Yan ang tularan mo. May trabaho, tama? Tama, okay na, Philip. Oh. Kasi makita yung kagapuhan mo eh. Yan, sabi ko na nga, manligaw ka na, ayaw pa niya eh. Kasi hindi pa sawa sa pagkabinata eh. Sabi ko, manligaw ka na, Philip. Oh. Sabi niya, gastos yan. Sipin mo, may trabaho na yan. Oh. Pero ang tingin niya sa relasyon, kasi pag hindi pa handa, bakit ka manliligaw? Diba? Manligaw ka pagkahanda ka na. Pagka hindi pa naman, enjoy. Kaya lagi ko tinuturo sa inyo, pag kayo po'y mag-aral, magtapos, pag nagtapos kayo, magtrabaho, pag nakatrabaho kayo, go somewhere else. Hindi yung ang narating mo lang, hinulugang taktak. Pero ang malungkot doon, hindi ka pa nakapunta. Diba? Antipulo lang eh. So yun po yan, kapatid. Okay? So a believer has a mission in life. So ang mission natin ay maglingkod sa Diyos. Ang mission natin, tapusin yung ipinapagawa ng Diyos sa atin na panglingkuran siya. Another one, a disciple. Tama. Biglang dumami yan Pangilan na ba yan? Yan. A disciple is a believer who desires to live like our Lord Jesus Christ. Mamuhay na parang kaparihan ng ating Panginoon Kristo. Di ba? Yun po yung disciple. Ibig sabihin, pag disciple ka, somebody is guiding you. Somebody is teaching you. Ngayon, mga kapatid, hindi po lahat. Tingnan nyo ha. Okay. Nag-aaral ka ba, Jewel? Hindi na? Nag-stop? Okay. Ikaw ate, nag-aaral ka ba? Stop din. Ha? Oh. Siya ba nag-aaral dito? Si Rain. Hindi, yung mga kuliha, college na. Sino ba mga kuliha dito? College. Ito, Si Arthur. Anong kurso mo, Arthur? Computer engineering yan. Computer engineering. Mag-graduate niyan itong June, tama? June ba? Tapos ka na? By June, graduate na yan. Pagka-graduate niya ng computer engineering, mag-aral siya ng Bible school. Diba? Tapusin niya muna yung computer engineering, saka mag-Bible school. Ayos yan. Tago siya na yan. Sabi bakit? Maging totoo to. Alam nyo, huwag kayong matakot. Akala nyo, natatakot kayo mag-Bible school. Sabihin ng iba, walang trabaho. Maganda ang trabaho. Kita mo si Preacher Rafi ninyo. Maganda trabaho eh. Mas pinagpala nga siya sa akin kasi nagtrabaho siya ako, hindi. Di ba? Kasi ang field ko, nung tawag doon, binata pa ako, nag-apply ako sa URS, dala-dala ko yung credential ko. Ang URS nung araw, diyan pa sa may junction sa palengke. Alam mo, sabi sa akin, Sir, parang gusto nyo na kaming palitan dito Ibig sabihin, insecure sila sa akin. Gusto nyo na kaming palitan dito At saka sir, government po ito. 50 pesos lang po ang may bigay namin sa inyo per hour. Pinikwenta-kwenta ko, parang lugi ako Ibig sabihin, yung buong umaga ko, lang yung 200 pesos. Isipin nyo yun. Sabi ko, wag na po. Okay. Disciple. So sa mga nag-aaral, kagaya po ni Arthur, pagkatapos niyang mag-aral, anong kasunod? Mag-apply siya ng trabaho.
Di ba? Pag may trabaho na siya, may sahod na. Di ba? Malungkot pag ikaw ay pumunta sa Starbucks na wala kang kasama, di ba? Doon ka maghanap ngayon ng makasama mo. May panggastos ka na eh. Kaya pag wala pa, wag na muna. Amen, mga kapatid? Ayan. Pwede mo samahan? Okay. Isama mo na ako, ha? Art, tatlo na kami. Okay. Yan, nilibre mo. Patay. Daming chaperon. So, ibig sabihin, mga kapatid, from a student, nag-graduate ka na ngayon, you will land into work. Okay? Magtatrabaho ka. Ganon din sa pananampalataya natin. Tayo po ay tinuturuan lang, tayo po ay nalagaan, tayo po ay isang disipulo, pero hindi lahat ng panahon manatili ka dyan. Time will come, you will be a discipler. Okay, next natin module. Lahat ng mga lessons na yan, nasa day 12 ba? Tama ba po, Sa day 12 mo nilagay yan? Opo. Yung mga module na yan, nasa group chat natin na day 12. Nandyan lahat yan. So ito ngayon. So from a disciple, you are now a discipler. So what is a discipler? A discipler is a what? Basahin nyo. Teka, pasabay-sabay. Ready? Read. Oh, ang ganda niya, no? Mentor, not tormentor. Ibig sabihin, pag kayo po ay nagtuturo, huwag naman ninyo ito-torture. Binubuli niya yung tinuturuan nyo eh. Binubuli niya yung binuibusan ninyo. Wag. Alam niyo ba na meron akong meron isang bahay na dinaanan. Alam niyo yung nanay, tinuturuan yung kanyang anak. Nang simple lang yung letter na yan. Nang gigilaiti yung nanay, sumisigaw yung nanay. Yung bata, my goodness, sabi ng nanay, hindi mo ba nakita yan? Letter A yan, A yan. Ako habang naglalakad, yung bata, umano na lang tawag doon, sinasara yung mata niya kasi iyak na lang siya. So bakit ganon? Huwag mong sigawan. Hayaan mo lang. Matututo din yan eh. Ikumpara mo, kung yung nanay na yun ay engineer architect, pagkatapos turuan mo yung 3 years old mo na anak at sigaw-sigawan mo, anong distance noon? Nakuha niyo ba mga kapatid? Kasi pagdating ng araw, kita niyo doon sa may kainta, malapit sa Mother Church natin, merong bata doon, hindi pa marunong maglakad. Minumura ng nanay niya. Sinisigawan ng nanay niya kasi nandun sa kalsada lagi. Sabi ko, pagdating ng araw, pag matuto ito magsalita, yung batang ito, mumurahin niya yung nanay niya. Natuto na yung bata. Alam niyo kung natuto yung bata, sumigaw yung nanay. Anong sabi ng bata? Tang na mo, nay, tang. Isipin mo, minumura na niya. Tuwang-tuwa din itong mga to eh. Mukhang nagmumura din kayo eh. Yari. Okay. A disciple is what? A teacher. So you are now going to teach somebody. Okay? You are now the leader of the group you want to create. You are now a motivator and you are now the spiritual coach to a new believer. Mabigay ko ng halimbawa, nandiyan si Princess. Princess, sumayo ka. Ang mga disciple ni Princess, una, yung anak ni Ramel. Sino yung anak ni Ramel? Yan, si Angela, yan, di ba? Si Ate Princess yung tuturo sa inyo. Pupunta pa yan doon si Princess sa Floodway. Tuturuan lang niya si Iya at saka si Angela. Tama ba ko? Nagdadala ba siya ng snack sa inyo o kayo na ba snack sa kanya? Kayo na. Nakakaya naman, nagamasahin na siya, di ba? Pinupuntahan yan ni Princess. Nandoon siya sa Pasig. Kita nyo, magsaysay. Pinupuntahan ni Princess yan. Nag-i-invest si Princess ng pamasahe, ng oras, ng traffic. Maturuan lang yung
Dalawang dalaga na yon. Ibig sabihin, dahil naturuan, sila po ay nag-mature na. Tama? Angela? O yun. Ngayon, unang disciple yan ni Princess. Pangalawa niyang disciple, yun ay yung mga pinsan ko. O, di ba? Tama? O, tumayo yung mga pinsan ko. Ano? Pati yung pamangkin ko. Sana si ano, ayan o, yan o. Yang dalawa na yan, tiyain yan ng mga anak ko. O si Maylin, kaya sabi ni Maylin, ito si ano, si Kaykay, pamangkin yan. Kaso lang yung pamangkin, mas malaki pa sa ano, sa tiyain, okay? Okay, thank you, Beth. Yun yung, thank you very much, mga anak. Yun ngayon yung dinidisciple ni Princess. Nakuha niyo mga kapatid? So, ibig sabihin, si Ate Princess nyo, meron siyang tinuturuan. She is the teacher, she is the leader, she is the spiritual coach to those young ladies. Okay? Yun po yan, mga kapatid. Another one. A discipler is a believer who acts to be an older. So, ibig sabihin, mas matanda ka spiritually. Older brother or sister in the Lord, meaning to say, you are immature Christian. Kagabi, we discussed about immature and di ba? Yung hindi pa matured at saka yung mature na Kristiyano kagabi. Next, letter C. A discipler is the spiritual parent to the disciples. Ibig sabihin yung inalagaan mo, anak mo yan, bunga mo yan sa pananampalataya. Okay? Next, a discipler is the one who guides new believer to obey the word of God. Ikaw ngayon yung nagtuturo na yung salita ng Diyos sundin ng mga bagong mananampalataya. Somebody will guide you, somebody will teach you the word of God. Another one, a discipler must possess a genuine love and interest for the spiritual life of his or her disciple. Kaya nga dito, you are going to invest your time and even your talent and money. Kasi si Princess, gumagastos yan. Oh. Gumagastos siya. Namamasahe. Nagpapagas ng sasakyan niya. Maghapong nagtuturo yan And yet, nagbibigay siya ng oras, kahit isang oras lang, para maturuan yung kanyang mga disciple. Okay? Sa mga lalaki naman, si Kuya Jan nyo, yun, marami sa mga lagad dyan. Yung o tumayo ngayon mga lagad ni Kuya Jan. O, yung mga lagad ni Kuya Jan, tayo. Yan, mga lagad. O, sige. Ilan ba yan? O, sige, tayo yung mga lagad ni Kuya Jan mo. Yan, o, mga bata, kabataan na yan, o. Mga lagad ni Kuya Jan. Okay. Ito ano pangalan nito, isa? Ha? Gian? Oh. Si Gian, akala mo bata lang yan, pero parang mature yan. Nagwawalis niyan dito Napansin niyo yan? Nagwawalis siya dito Kaya mahalaga yan, iti-train natin. Okay, iti-train natin yan. Para pagdating ng araw, sila po yung mga next generation na maglilingkod sa Panginoon. Amen? Makikita mo yung mga yan, pagdating ng araw, mag-preach na yan. Yun po yan, mabudad. Another one. A discipler has a great desire to win and train people to Christ. Yun po yung kanyang desire, to win people to Christ. At saka tuturuan niya, iti-train niya yun. So yung naakay niya, tuturuan niya, para yung naakay niya, abay parang siya. Kaya pag ikaw'y backslider, nagtuturo ka, huwag mo asahan na yung bunga mo, faithful. Backslider din. Okay, doon tayo sa pang-pito. What? Basahin natin yung pang-pito, letter J. A discipler, ready, read. A discipler is the good example of loyalty to Christ and to church. Kaya yung mga nagdi-disciple, mga kapatid, babae, lalaki, kayo po yung spiritual parent, kayo po yung spiritual brother and sister. Ibig sabihin nito, kasi kayo yung kuya doon sa mga tinuturuan ninyo, you must possess a good, faithful, tapat ka.
Sad story. Kasi ang kahapon, di ba? Usad. Ngayon ba yung usad? Kahapon yun, di ba? Yung usad. Ngayon kasi, onlad. Tama? Onlad. Ibig sabihin, onlad ka, process of growth yan. Magbunga ka. Onlad. Sa negosyo kasi, pag sinabi mong onlad, ibig sabihin, nagbunga ka. You are productive. You have profit and gain. Ibig sabihin, merong interest. Ika nga. Sa spiritual naman, dapat makikita din yun. Interest. Ibig sabihin, you gain or win somebody to Christ. Okay? So dito tayo. Good example of loyalty. Kaya pag ikaw, ito, yung pinito ko sa inyo, yung nag-akay sa akin, yung nagyaya sa akin sa church, yung nag-soul winning sa akin, wala na po sila sa Panginoon. Sad story. Tingnan nyo ha. Yung mga nag-akay sa inyo, ginamit lang sila ng Panginoon. Kung hindi sila manatili na maglingkod sa Diyos, manatili kang maglingkod sa Panginoon. Amen mga kapatid? Tuloy-tuloy lang. Okay. Pangilan na to, pangwalo. O, basahin natin. Ready? Read. A discipler is a faithful believer with a life worth duplicating. Ibig sabihin, kung susi yan, mag-duplicate ka para maibigay mo sa iba, para may susi din siya at may magamit siya. Yung buhay natin, dapat i-duplicate natin yan. Kaya kita mo, kung ikaw ay palangiti, yung disciple mo palangiti din. Pag ikaw ay asartalo, yung disciple mo asartalo din. Okay? Pag ikaw karnal, ang disciple mo karnal din. Pag tahimik ang tao, yung disciple mo tahimik din. Okay? Work life duplicating. Gagayahin ka eh. Kaya pag hindi ka nagsisimba, yung bunga mo, bibihira din magsimba yan. Pag hindi ka nagbibigay, ganun din ang mangyari sa bunga mo. Kaya dapat, gandahan nyo. Okay? Kasi kayo ay ginagaya. I'll give you a story. This is an old story. Ito yung nangyari po ito sa mga lugar na I forgot the place. Yung bang may snow sila, yung tatay galing sa trabaho, pag uwi niya ng bahay, pagbukas siya ng ref, gusto niya dahil malamig, pagod siya, gusto niyang uminom ng alak ba? Alak. So ang ginawa ng tatay, kumuha ng coat, okay? At nagbutas siya, siya po ay naglakad doon sa snow. Naglakad siya. Habang naglalakad siya, may napansin siya na parang tunog din. Yung anak pala niya sumusunod sa kanya. Papupunta siya doon sa beer house. Papunta siya ng beer house. Pagtingin niya, naku yung anak ko, lalaki. Dinagaya yung hakbang niya. O diba? Dinagaya. Dinagaya yung hakbang niya. So pagtingin niya sa anak niya, naku yung anak ko. Papunta siya ng beer house. Ang ginawa niya, bigla siyang kambyo. Papunta siya ng simbahan. Okay. Sipin mo yan, papunta ng simbahan. Pero ang gusto niya bumili ng alak doon sa sa store na yon o ano man. Pero nung makita niya, sunod-sunod niya yung anak niya, bigla siyang liko. Kasi ayaw niya gayahin siya ng kanyang anak. So dapat ganun din po tayo. Okay? Pangsyam. Basahin natin. Ready? Read. A discipler is a leader who commits himself or herself for an extended period of time to teach new disciples. Ito lang sacrifice nyo. You invest at least 1 hour of your time per week. Halimbawa lang, si Jewel, meron siyang disciple. Sasabihin niya, okay, magkita tayo ng Thursday alas 5. Pumunta ka doon ng alas 5. Ibig sabihin, meron kayong kasunduan na oras, yun na yun. Dumating man siya o wala, at least pumunta ka. Yun lang. Be faithful for that day and for the time. Hindi yung nag-schedule kayo, magkita tayo ha. Tapos ikaw yung wala. Mahirap yun. So, ibig sabihin yun lang yung iyong commitment. Mag-invest ka lang ng 1 hour per week to that person. At yung person na yun, lalo na ngayon, may mga pera na kayo eh. Pwede kayo sa mga pwede na kayo sa mga fast food, di ba?
Pag may mga pera naman kayo at mga big time kayo, gaya ni Philip, pwede na kayo sa SB. Okay, pwede na kayo mag MT, whatever. O, di ba? Kaya yun po yan. Last. Basahin natin last. Ready? Read. A discipler is a good steward of God. Dapat mabuti kayong katiwala ng Diyos. Okay? Ngayon, anong sabi ng Panginoon? So you begin with your life, with your Christian life as a disciple. You learn. Why? Because somebody is a discipler. Siya po yung nagtuturo sa iyo ng avenue. Siya po yung guide mo, nagtuturo sa iyo paano ka maglingkod sa Panginoon, paano ka maging tapat sa Panginoon. Be thankful for that person. Okay? Yan po yan, mga kapatid. Ngayon, dahil ikaw yung disciple, ikaw po ay may bunga na. Di ba? Ang Panginoon natin, ang halimbawa po natin, ang Panginoon natin, meron siyang 12 inaalagaan na disciple. Pero wag nating kalimutan na ang Panginoon hindi lang nag-focus doon sa 12. Meron din siyang ibang set of disciples. Okay? Luke chapter 17, if I'm not mistaken. Luke chapter 10, verse number 1. Luke chapter 10, verse number 1. Ito po ang sabi. Nakita niyo, kapatid? Ready? Read. After these things, the Lord appointed other 70 also, and sent them 2 by 2 before his face, to every city and place, whether he himself would come. So, meron pa palang another set ang Panginoon. From 12, meron pa siyang another set of 70. Na yon ay mga alagad niya na uutosan niya. Kaya mga patay, ganito yan. Kung ang Panginoon natin in His lifetime, 3.5 years lang siya, nagkaroon ng opportunity to serve His Father. Ibig sabihin, yun yung lawful, ha? Lawful. Yun yung age ng law nila, na pag age ng 30 nung panahon na yon, ay pwede na sila kasi yun po yung age ng mga priest ng araw. Ito po yan. Ang pwede ko i-stress dito, na sa buhay natin, bago man tayo kunin ng Panginoon, you have at least 12 disciples. Kung bawat isa sa atin, sa buhay natin, mayroon tayong 12 madisipulo. Ang ganda siguro ng Kristyanismo. Amen, mga kapatid? At huwag kang malungkot kung sa 12 na yon ay mayroong Judas. At least, hindi ikaw yon. Di ba? Yun. Kaya mga kapatid, gayahin natin ang Panginoon. 12 ang tinuturuan niya in His lifetime. So dapat tayo, we are going to invest also at least 12 people in our lifetime. Okay? Kaya yun, ang sabi naman ng kasulatan. Balikan natin yung binasa natin, John chapter 15. At dito tayo magtapos. Anong sabi sa John 15? Sa verse 5, sabi ng banal na kasulatan, I am the vine, and ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Pag wala ang Diyos, wala ho tayong magagawa. Kaya dapat nakakonek tayo sa Panginoon. The moment nakakonek tayo sa Panginoon, yun po yun. You will bear fruit. Kaya pagdating sa verse number 8, wherein is my Father glorified. Maluwalhati natin ang Diyos Ama that ye bear much fruit. Pag marami palang bunga ang nadala natin, the Father is glorified. So shall ye be my disciple. Mga kapatid, dapat magbunga po tayo sa ating pong spiritual na buhay. Don't go to heaven by yourself alone. Bring someone with you. Tumayo po tayo at tayo po yung manalangin. Now, gracious and heavenly Father, we thank you so much sa mga palala po ninyong salita, O Diyos. Habang lahat ay nakayuko at nakapikit ng mata. If God has something for you tonight, God is speaking to our hearts right now. Kapatid, first question,
Are you a good and faithful disciple? Second, don't stay or remain just a disciple. Don't stay for so long just a student, just a learner, just a follower. Do something credible for God. Be a discipler. Ibig sabihin nito, mag-mature ka na, ikaw naman yung magturo, ikaw naman yung magbunga, kasi yun po yung gusto ng Diyos sa buhay natin, na tayo po ay magbunga. Kaya mag-pray ka sa Panginoon, Lord, give me a disciple. Bigyan mo ako ng tuturuan ko. Bigyan mo ako ng pag-ibig to teach. Bigyan mo ako ng pag-ibig na magbigay ako ng oras, a commitment, time, that I could allocate time, precious time, for that soul. If that is your heart's desire, you are free to come, kneel down, and talk to the Lord in prayer. Because our Heavenly Father will be glorified if you bear much fruit. Sige po mga kapatid, if God has something for you, at gusto mo na ikaw ay magiging teacher na, magiging mentor na, you will be a discipler, you will be a spiritual kuya, you will be a spiritual a father or mother to somebody else. Pray to God to give you that love, to give you that courage, and to give you that interest of training and teaching other Christians. Sige po mga kapatid, if God has something for you, and God speaking to us right now, feel free to come and talk to the Lord in prayer right now. Sige po. May mga suliranin ka, may mga nais mong mga bagay na ilapit mo sa Panginoon. Huwag kang mahiya, lumapit ka sa Panginoon, kausapin mo ang Diyos. Ngayon. Thank you, Father, for what you have done. Thank you for your words tonight. I pray, dear Father, na kayo po mag-bless at magpala sa mga anak po ninyo. Na yung mga anak po ninyo, iwan po sila manatili, na laging estudyante lamang, laging learner lamang. That there will be a time in their life na sila po ay mag-mature. At pag sila po ay mag-mature, that will be the beginning of a new chapter of their life. To be a teacher, to be a mentor, to be a coach, to be a spiritual father, or kuya or ate, to somebody else, and give them love sa ministeryong pagtuturo o Diyos, which is called discipleship. Dahil yun ang avenue upang kami po ay magkaroon ng bunga sa iyong paanan. Pagpalain niyo po ang mga anak po ninyo. Lahat na ito ang nadalangin, pinapasalamatan, sa matamis sa pangalan ng Kristo, sa aming Diyos sa kapaligtas. Amen. God bless us all. Okay. Amen. Sana yun. Tingnan mo na. Meron pa akong gagawin. Sana yun, yung may mga Bible kasi ako dun sa bahay.